Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Binawian ang Dallas Mavericks sa walang Luka Doncic, ang Warriors sa walang Andrew Wiggins at Jonathan Kuminga nang putulin nila ang anim na magkakasunod na panalo nito sa score na 108-106. Nanguna dyan ng 32 points, 5 rebounds, 4 steals si PJ Washington, 26 points, 8 rebounds, 7 assists si Kyrie Irving, at 10 points, 15 rebounds, 5 assists, and 3 blocks naman kay Daniel Gafford. Habang sa Warriors naman ay 28 points, 6 rebounds and 5 assists si Stephen Curry at 16 points din mga kaibigan si Klay Thompson. May 14 points din na ambag si GP2. Malaking panalo nga ito sa Mavs at malaking talo naman para sa Warriors. Tinalo naman ang Boston Celtics ang Sacramento Kings sa score na 101-100. 21 points si Peyton Pritchard, 20 points, 11 rebounds si Kristaps Porzingis at 17 points, 6 rebounds si Jason Tatum. Habang kapos naman ang 40 points si De'Aaron Fox para sa Kings. Muntik pa nga na makompleto ng Kings ang comeback dahil non-bearing game na nga ito para sa Celtics ay hindi na nila binalik ang kanilang starters sa late minutes ng game at gumawa nga ng 21-3 run ng Kings at lumamang pa sila sa last minute. Ang Kings nga ay natalo at ang ibig sabihin nga nito ay tabla na ang record ng Kings at ng Lakers sa 44 wins and 33 losses. Ganun pa man ay mananatili sa 8 seed ang Kings at 9 seed ang Lakers at ito ay sa dahilan na hawak nga ng Kings ang tiebreaker advantage dahil sa mga panalo nila sa kanilang mga head-to-head matchups ngayong season. Natanggap naman ng New Orleans Pelicans ang malaking talo kontra sa San Antonio Spurs sa score ng 111-109. Nagtala nga si Wemby ng 17 points, 12 rebounds, 9 assists, and 3 blocks. Ngunit 7 players nga ng Spurs ang gumawa ng higit pa sa 14 points. Ang Pelicans ay may record na ngayon ng 45 wins and 32 losses. Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks. So kahapon nga ay nakuha pa lamang nila ang malaking panalo laban sa Sacramento Kings kung saan down by 21 points sila sa first half, ngunit nakuha pa din nga nila ang 11-point win sa pangunguna ng 87 points combined ng Nova Boys and college teammates Jalen Bronson, Josh Hart at Donte DiVincenzo. Sa ngayon nga ay sobrang dikit pa ng standings ng 3rd, 4th and 5th seed sa East. Kayang-kaya pa nga ng Knicks na umangat sa number 3 spot. At kung magkakasunod pa din ang talo ng Milwaukee Bucks, hindi din imposible na makaakyat pa sila sa number 2 seed. Ganun pa man ay ito nga ang bad news sa Knicks. Si Julius Randle ay tapos na sa season na ito. Siya ay sasailalim sa isang season-ending shoulder surgery. Bukod dyan ay injured din si OG Anunoby at hindi pa tiyak ngayon kung kailan ba ito makakabalik. Sa mga games nga na naglalaro si Bronson, Anunoby at Randle na magkakasabay, ang Knicks ay may record na 11 wins and only 1 loss. With the Bucks struggling, pwede mo ngang masabi na kung kumpleto ang Knicks ay sila ang second best team sa East. Ngunit ngayon nga ay baldado ang team na ito. Posibleng makalusot pa rin sila at tumabante sa second round. Ngunit magiging mahirap nga na makaabot sila sa East Finals kung wala ang second and third best player mo. Hanggang saan ba sa tingin nyo aabot ang Knicks sa playoffs ngayong kumpirmado ng out si Julius Randle?